para hindi matulugan. At maaari naman po ayaw namin. Wala. Kapatid, excuse me, unang tanong, nandun ka ba? Andun po, nung una. Ay, maniwala ka sa akin. Walang sasang-ayon sa'yo, kapatid. Sinasabihan po siya na iba yung naging gesture na kasi doon sa mga tropa. Yung gestures, kapatid, wala yun. Kayo, professionals, marunong, dapat may paninindigan. Kayo ang masusunod. Isang driver nga ang nagsumbong kay Congressman Busita dahil naklamp ang kanyang truck kahit nakasakay siya sa loob nito. Aniya ni Kong Busita, pag may tao sa loob ng sasakyan, hindi ito pwedeng i-clamp, kundi ticket lang. Pero ang nakakapagtaka nga dito ay nakalagay sa ticket ng driver na unattended ito na may multa na 5,000 piso. Samantalang pag attended ang driver, 1,000 lamang ang multa nito. Kaya naman sinugod agad ni Congressman Busita ang City Hall ng Imus Cavite dahil malinaw na may mali sa pagpapatupad ng kanilang ordinansa. Pero pumalag nga kay Congressman Busita ang mga taga-operatiba dahil sabi nila hindi naman sana aabot sa ganito kung hindi lang naging matigas ang ulo ng driver. Narito at tunghayan natin. Ito, nakaklamp, no? Anong oras kayo, Cleanam? Ang sa resibo po, 8:35 eh. Patay na si ba? Nandyan kayo? Opo, nandiyan po kami sa loob. Hindi nyo naramdaman? Nakalagay dito, Brother Matt, oh. Yes, boss. Attended vehicles. 1,000. Motorcycle. 500. Light vehicle. 2,000. Medium. 3,000. Heavy motor vehicles. 4,000. Super heavy motor vehicles. Saan kayo kumain? Doon. Bumili lang po ako ng patay. Bumili pagkaan dito. Ba't diyan kayo pumarada? Galing po kami sir ng sa uli. Maluwag naman, Brother Matt. Yes, boss. Ang Saka tama marami dito. dito sir truck ng Hindi, ang tama, pag may tao, ticket. Ramdaman ninyo nung mag-clamp. Hindi po, nakita ko na lang may pag sabi nito, may city, may imos daw. In-start ko, pag silip ko. Sabi niya, huwag mabante, may kalab na. Sabi sa akin ng taga-city. Magkano ang sweldo mo sa isang araw? Hindi po kami arawan sir, pag biyahe po. Pag wala pong biyahe, wala pong kita. O di wala kang kita ngayon. Wala po. Bro Jerry, punta tayo sa City Hall. Sama natin to. May picture ka nung operatiba, yung mga taong Upo. patingin. Patunay na nandito kayo. Oh, tama. Kasi kung wala kang nakipakitang picture, baka nagkukwento ka lang o nagdadahilan ka lang. Yan po sir. Salamat po. Ay, oo. Brother Jerry, oh. Medyo maliwanag lang. Pero yan, oh. May operatiba. Importante, may ebidensya tayo Opo. na nandyan ka. Kasi, kung wala ka, may katwiran sila. Good afternoon, Congressman Busita. Nandyan yung happy nyo. Ay, sir, sorry. Wait lang po. Okay. Pasok kayo, sir. Thank you. Halika. May tumawag sa aming opisina, truck driver. Pwedeng makita yung ordinansa nyo. Yung sa clamping. Apo. Driver, namumukhaan mo sa kanila kung sino yung nag-clamp o yung kasama. Hindi ko po nakita nga po kung sino, Hindi, may picture ka. kung sino po naglam ng... Hindi, truck, sir. patingin kung sino yan. Ito, sino to? Isa po sa nag-ano po namin. Tao ninyo, no? Apo. Ito ba ang nagbigay sa'yo ng resibo? Hindi po, yung isa po. May pangalan ba dito? Sino itong si MS and DR? Si Mark, kay Mark po. Makan. Pati nga brother ng ordinansa. Basahin ko lang. Oh. The provision of this ordinance shall cover the clearing of all public roads, including all sidewalks, streets, avenues, alleys, bridges, pedestrian lane, parks, and other public places within the territorial jurisdiction of the city of Imus. Ito. Any person violating the provision of this ordinance and the public code of the city of Imus for the illegal parking shall be fined as follows. Attended vehicles, 1,000.
Tapos nakaano po kasi dyan, sir, yung... Ay kapatid, unattended yan. ah, sir, actually, ganito po kasi yan. Pwedeng makapag-ano po. Sige. Kasi, sir, actually, kausap namin siya. Mm. Actually, hindi naman po namin siya tutuluyan dapat. Ang ano po kasi namin, together with the seat mo, ang ginagawa po kasi namin sa operation na yan, kinaklamp lang po, tapos titikitan lang po siya. Okay. Tsaka tatanggalin po yung clamp. Tapos ang inaano lang po namin, kinakausap po namin siya. Actually, sa totoo, Brad, alam mo yan, ang tagal natin nag-usap. Ayaw ka namin ganyan na. Kasi ang naging problema, yung license mo is huli ng LTO. Opo. O sige. Na nakaano. Tapos, sabi ng... So, seat ang mo- dala mo, ticket. Ticket O din po. sige, ngayon. Yung seat mo po, yung traffic namin, inaanuhan siya na i-issuean ka namin ng ticket. Okay. Eh, ang sabi niya sa amin, bahala kayo kasi kayo ang may batas niyan eh. Sabi niya. So, sinabihan ka pa para tawagan yung boss mo. Eh, ang sagot sir sa amin eh, yung boss ko kasi, parang presidente yan. Maraming tatawagan na galamay, yung galamay niya, tatawag sa amin. Dito napag-alaman natin na kaya pala naklamp yung truck medyo nag-provoke nga yung driver at pinilex yung boss niya. And bukod doon, wala din daw panikit na dala ang mga taga-operatiba kaya kinalamp nila yung truck. Kaso ang layunin ng ordinansa ay for clearing kaya nung kinalamp nila yung truck lalo tuloy nag-obstruct sa kalsada which is dapat tinikitan lang since nandun naman sa loob ng truck yung driver para nakaalis na rin ito agad after matikitan. Kumontra ka kung mali ako ha. Go ahead, sir. Sa pagpapatupad ng batas, wala siyang karapatang magdikta. Kahit ba sabihin niya, yung boss niya, presidente o councilor o sino, wala sa usapin yun. Ang tama, may violation siya, tikitan. O sige, bakit na uwi sa clamping? Ayun nga po, kasi naka-illegally park. Ang ginagawa po namin, kasi hindi po kami nag-issue ng ticket. Dito po talaga in-issue ng ticket. Violation form lang po yung dadalhin po dito. Para ano po, dito po titikita. Wala po kami dalang ticket. Ang nagtitikit lang po sa amin, traffic enforcer na kasama namin. May problema kung ganun. Ang violation niya, traffic violation. Dapat pag may violation, ticket eh. So dahil wala kayong paniket, clean up ninyo. Sir, yung ano po namin is part po ng road clearing kagaya. Clean up mo, Kasi naka-obstruct po. o sige. Clean up mo kasi naka-obstruct. O ilang araw na siyang naging obstruction lalo dahil clean up mo. Pero malinaw, hindi po ninyo naiintindihan yung purpose ng ordinansa. Why? Ay clean up mo eh. Ay di mas malaki pang problema sa inyo. Lalo ninyong ginawang obstruction. Kailan ka nahuli? Kagabi? Alas 8. Alas 8 ng gabi? Opo. O di ang nangyari, pinalala mo yung obstruction, tapos may kurbada doon. Pag may na-aksidente, baka sisisihin pa natin siya. Samantalang kapatid, kung naiintindihan natin yung ordinansa, sabi dito, kapag attended, ang mumultahan niya, 1,000 pesos. Dito sinabi nga ni Congressman Busita na hindi nila naipatupad ng tama ang ordinansa. Ang reason nga nila kaya pinapaalis ang truck dahil naka-illegally obstruction ito sa daan. At dahil kinlamp nila ito, edi mas lalo tuloy hindi nakaalis ang truck at mas lalo pa itong nakaabala sa kalsada. In the first place, mali naman talaga ang truck driver kaso mali din yung penalty na ipinataw nila dito na 5,000 dahil dapat 1,000 lang kasi nandun naman ng driver sa loob ng truck. Kaya din nasabi ni Congressman Busita na may problema sa paghuli nila dahil nakabase nga si Kong dun sa kung saan mo hinuli dun mo din siya titikitan. Ngayon kung wala kang pang ticket papayuhan mo lang ito. At dahil walang pang ticket ang mga tiga-clearing team, kinalamp nila yung truck para wala pa rin itong takas. Ang tama nito, sundin nyo yung pagpapatupad base sa idinidikta ng ordinansa. Sa madaling salita, pasensya, hindi ninyo naintindihan yung sinasabi ng ordinansa. Clean-up mo eh. Di lalong naging obstruction kagabi hanggang ngayon. Alam mo, ang problema talaga kapatid, marami tayong kasama, hindi ginagamit ang isip eh. Ang request ko sa inyo mga kapatid, intindihin ninyo yung ordinansa.
Baka hindi nyo alam. Pag hindi nagsettle ang driver, pwede kayong mag-report sa LTO. Alarmado siya. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto niya, mapipilitan siyang mag-settle ng 1,000. Kasi kapatid, hindi naman kaya kita sinasabihan kinakagalitan kita. Nakakaawa yung mga motoristang nabibiktima Ba't nyo kailangan kausapin ang boss niya? Para baka mag-o-offer? Akong sa taong bayan, yun ang iisipin. Sir, sige. Bakit gusto mong makausap yung boss? Sir, hindi po ako nagsabi na gusto ko makausap. Hindi, bakit kailangan tawagan pa niya ang boss? Actually, hindi po ako ang nagsabi po nun. Ang inaano ko po, yung sabi ng enforcer, para makausap niya po ang boss niya regarding po sa nangyayari. Pero wala po. Ganito nga kapatid, sa pagpapatupad ng batas na kapatulad nito, walang pakialam ang boss niya. Dito kinwestiyon nga ni Congressman kung bakit gustong makausap ng mga taga-clearing team yung boss ng truck driver. Pero guys, kung lalaliman nyo pa ang pag-intindi, double meaning ang tanong na ito ni Congressman. Posible ang reason nga nun ay dumelhensya ng areglo ang mga taga-operatiba dun sa boss ng truck driver. Pero guys, hindi ko sinasabing gano'n sabi ko posible. Pero kung alam nyo na ang kalakaran sa mga truck dito sa atin, marahil na gets nyo na. Nakakaawa lang yung katulad niya, na base doon sa tawag niya, wala akong makitang tamang dahilan Kung ako ang mayor, masasabon ko kayo. Kumbaga, mas malaki pa ang violation nung nag-clamp Pati yung team leader Sana, wag na ninyong gawin ito, kapatid. Katulad niya, tigil sa hanap buhay, no work, no pay. So, by the way, gentlemen and ladies, hindi ko kinu-question ang ordinansa. Ang questionable, kung paano nyo ipinapatupad. Pasensya, hindi ko nahihingin yung iba pa ninyong katwiran. Kasi base sa ordinansa, kapatid, very clear, mali ang ginawa po ninyo. Nakarating pa sa kanya, 5,000 ang babayaran niya. May nagsabi sa'yo? Ito po. May sabi po sa akin. Nakalagay po dyan na 5,000. Mali. Attended Ito po. So, nakalagay dito, kapatid, attended, di ba? At na-witnessan mo sa pag-uusap. Nagkaharap-harap, di ba? So, ang babayaran niya, 1,000 lang. Sa ano po kasi ito? Sa truck, kaya 5,000. Hindi, kung kapatid, kung walang driver. Kung walang driver. Ay ang pagkalam niya, 5,000. Siyempre, usapan tayo naman, hindi lang kahapon pinanganak. Hindi ko naman sinasabing kayo ganon. Pero sa sitwasyong ganon, 5,000, ang laki nun Kung ito ay may diskarte, boss, pwedeng pag-usapan Yes. Kung hindi rin naman po kasi matigas yung ulo ni sir, pinapaalis naman po din sila sir para hindi matuloy. Hanggat maaari naman po ayaw namin. Wala. Kapatid, excuse me, unang tanong, nandun ka ba? Andun po, nung una. Ay, maniwala ka sa akin. Walang sasang-ayon sa'yo, kapatid. Sir, excuse me. Yes. Doon sinasabihan po siya na iba yung naging gesture na kasi doon sa mga tropa. Yung gestures, kapatid, wala yun. Kayo, professionals, marunong, dapat may paninindigan. Kayo ang masusunod. O, paano ngayon? Lumalabas, kayo pa ang mali. Pasensya, kapatid, hindi acceptable yung sinasabing matigas ang ulo. Pinapalis, ayaw umalis. Base po sa nangyari, ano po yung, wala po ba siyang pagkamamali? Kapatid, hindi ko siya pinagtatanggol, may violation siya. May pananagutan siya, base sa ordinansa 1,000. Ang questionable, bakit ninyo clean-up ay nakaharap nyo? Kung mapapansin nyo, medyo sarado na nga ang isip ni Congressman sa mga katwiran ng tiga City Hall. Nilinaw nga ni Kong na hindi niya pinagtatanggol ang driver dahil malinaw pa rin naman na may violation ito. Ang hindi lang talaga nagustuhan ni Congressman Busita ay yung pag-clamp nila sa truck kahit nandun yung driver at yung paglagay nila sa ticket nito na unattended kahit attended naman ito. So again, tayo naman lahat nagkakamali Yes, sir. No. Okay, thank you po. Ako naman nagsasalita on behalf of the driver. Kasi makikita naman natin, mababa lang yung pinag-aralan niya, hindi niya kayang pagtanggol sarili niya. Walang personalan ito, pero kapatid, with respect to our chief, dahil wala siya, hopefully, maipatupad ito ng tama.
Yes, sir. Kasi next time na magkamali kayo sa ngalan ng public service, magsasampa ako ng kaso kung sino ang dapat managot. At ang gagamitin kong backup Is the order. is the ordinance. Yes, sir. Mm. Thank you, sir. So please. So Brother Matt, bigyan mo ng 1,000 to. Binigay ko ba sa yung pera? Ba't yung perang inano ko? Ba't wala sa bulsa ko? Tingnan, nandyan. Yung mag-asawa, hindi pa kumakain. Saan ko na ilagay yung pera ko? Ay, wala po. Hindi, nasa truck po mo. Wala pa ako dala. Ay, tulong po. Ito lang po ng buong pangalan. Saan magbabayad? Treasurer's office po. Ticket lang po dito. Oh, 1,000 sa ticket. Oh, kumain ka. Dito na lang po. Sige. sir. Oh, dagdag mo yan doon sa dapat mo. To summary this issue, may violation pa rin ang truck driver. Kaso lang mali ang ipinataw dito na penalty. And also, ang concern nga ni Congressman Busita ay hindi nga naipatupad ng tama ang ordinansa. And para naman sa driver sa sitwasyon na ganito, hanggat maaari mapagkumbaba ka lang talaga at makikiusap. Dahil kung mag-aangas ka pa at ipoprovoke ang mga enforcer, lalo ka lang nilang tutuluyan. Pero syempre, kudos pa rin kay Congressman Busita dahil imbis na 5,000 sana ang babayaran ng driver ay naging 1,000 na lang ito at sa bulsa pa nga niya mismo nanggaling ang pambayad dito.